Batiin mo ang katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, with open heart, with genuinity. Sabihin mo, I am so glad you are here. Welcome. Palapakan naman po natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. And let's all stand up. Ba't kung kayo pinaupo, tumayo po tayong lahat and let's all declare. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli pa, pwede tayong umupo. Pero wag uupo yung first time. Sino po yung first time? Sige, umupo, huwag mahihiya. Taas lang po ng kamay. Yes, welcome. Palakpakan naman natin ang Lord. Pwede bang kamayan natin sila? High five natin sila kung katabi mo. I-welcome nyo mga first time. Come on, make them feel welcome. Come on, tumayo po yung iba. Come on. I-welcome po. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Welcome po. Jello, please, wag ka na. Ayan po, welcome po. Welcome. Hello po. Pwede na kayong umupo, huwag kayong mag-alala. Yan. Baka hindi namin kayo pasasayawin. Yan. Sino nag-invite sa inyo? Si Eric. Wow. Pwede po bang tumayo po ulit, bibilangin lang po at bibigyan po kayo ng gift check sa SM Department Store. Yan. Tumayo po, hindi nga po seryoso. May bibigay po kami. Yan. Nabilang na po ba ni Pastor Rocky? Umupo ka, hindi ka first time. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron po tayong 10,000 first-timers. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Napakabuti ng Lord talaga sa buhay ng bawat isa. Pwede na po kayong umupo. Huwag kayong mahihiya. Sa mga first time po, ako po si Reverend Finney Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church. Hindi po tayo naniniwala sa relihiyon. Sasabi ng relihiyon, kami lang ang ligtas. Pag lumindol sa July, kami lang ligtas, kayo hindi. Wala pong ganon. At sinasabi po natin relationship kay Jesus. Sino po dito ang gustong ina-relationship kay Jesus? Amen. Ang sarap kaya ng ina-relationship kay Jesus. Meron po tayong bagong tema ngayong April. Ngayon pong April, Holy Week. Ano ba ang napasok sa isip natin pag Holy Week? Swimming! Patayan Diyos! Yung mga ganon. Dagat, Baguio, yun, sarap. Halo-halo. Pero sa tunay po, Holy Week, it is our remembrance po natin sa Lord. Remembrance po sa ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. So, in this month, we will talk about araw-araw busog o kingdom come. Sabihin po natin, kingdom come. At alam po natin, naririnig po natin yung sa verse, sa Matthew 6, 9 to 10, pabukas po ng ating Bibles, Matthew 6, 9 to 10, ang sabi po doon ay, sabi ni Jesus, in this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano nga po yung sa Tagalog? Amang sumasalangit. Ano nga yung sa Tagalog? Ama namin sumasalangit, sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sabihin po natin, mapasa amin ang kaharian mo. Yan, na mapasa amin ang kaharian mo. Ano po bang ibig sabihin nito? Mapasa amin ang kaharian mo. Lagi natin ito naririnig, pero hindi natin alam. Alam mo po, sabi ng kingdom come, bumaba ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay gusto niyang pumaba dito sa mundong ito. And I believe, tinawag ka. You are a part. Yes, kahit first-timer ka, kahit pangatlong attend mo pa lang, you are a part. Na ang kaharian ng Diyos ay bumaba
dito sa lupa, galing sa langit. Pwede bang humanap ka ng kapartner, sabihin mo, parte ka dito. And I believe it is a hard thing to do. It is a hard thing to do na ibaba ang kaharian ng Diyos. Pero I believe, sasabihin ko sa inyo, yung ikaw ay maging parte. Makinig muna sa pogi. Yung ikaw ay maging parte ng pagbaba ng kaharian ng Diyos, it is very fulfilling. It is very overwhelming. It is very satisfying na ikaw ay bahagi dito. If you have been sa mga charities, sino po dito yung nakapunta na sa mga charities, tumulong, o kaya sa mga sa mga feeding program, nagpakain ng mga bata sa mga lugar na hindi ganun mga kapos, or naranasan man po na sa bahay ampunan, or tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ganun po yung nangyari dito. Nung pumutok ang bulkan ng ating pong church, nagamit upang mamigay, magpakain. O simpleng inabutan ka ng kamay, may tinulungan kang tao, di ba? It is very satisfying na parang nakatulong ka sa ibang tao. I am telling you, ang kingdom come, if you are a part of this, it's very fulfilling. May peace, higit pa sa ikaw ay nakabili ng bagong ganito, ang sarap sa pakiramdam. Kaya I believe you are a part of this at sama-sama po tayo sa journey na ito. Sabihin muli sa iyong katabi, sama-sama tayo. Sabihin mo, wag mo akong iiwan. Our week 1, ito pong unang week, first week of our series, ang title po ay Kingdom Purpose. Kingdom Purpose. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Salamat po sa kaharian mo na mapa sa amin. Salamat dahil tinawag mo kami. Banal na Espiritu, buksan mo aming puso na maranasan ka namin na kami mabuhay hindi lamang para kung saan, kundi kami mabuhay para sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Alam nyo, nauna na po ang ating Diyos, si Jesus Christ, 2,000 taon na nakakalipas, nung siya'y galing langit, nagkatawang tao at bumaba dito. Nauna na po siya na buksan ang daan, galing langit, na bumaba ang kaharian niya. Pero, bumalik siya sa langit, namatay siya, inilibing muling nabuhay, bumalik sa langit para to give way, para naman ikaw ang magamit para yung kaharian niya ay bumaba dito. Naniniwala po ba kayo na kailangan ang kaharian ng Diyos ay bumaba dito? Ako'y naniniwala kasi ang kaharian dito, ang kingdom sa mundong ito ay sobrang sama. Kung mapapansin nyo sa mga balita, alam nyo nung bata ako, na sinasabi na ng aking mga magulang pag nanonood ng TV Patrol, ang sama ng ngayon, ang sama na nangyayari ngayon, ang pangit na sama na ugali ng mga tao ngayon, that was 20 years ago. At hanggang ngayon, pag nakikita natin ng mga balita, masasabi natin, ang sama pa rin ng nangyayari. Ang pangit pa rin ng balita. Kung makikita nyo, ang drugs, laganap na. Makikita nyo mga balita sa school. May pinapanood sa akin ng video ang asawa ko, ang bullying, sobrang lala. May isang estudyante, babae, ginagabutan ng kapwa babae sa loob mismo ng classroom at walang ginagawa ang teacher. If you know may balita, may sinaksak na estudyante, kapwa estudyante. Napakalala na nangyayari ngayon. Yung mga sobrang morbid sa ibang bansa. Napakaswerte natin sa Pilipinas. Pero sa mga Syria, sa mga African nations, genocide. Libo-libo ang pinapatay. Dahil sa gera. We are so blessed. Tayo ay patay na patay sa iba. Pero sa ibang bansa, talagang genocide. Human trafficking. Ang daming kinikidnap ng mga bata. Kaya bantay sarado kami lagi mga anak namin. Tapos hindi natin alam, binebentan sa iba, sa ibang bansa, o kaya ikinukuhang internal organs. Para lang saan? Pera. Sa posisyon, corruption. What I'm telling you is napakasama. If you have a burden na makikita nyo, ang sama na nangyayari sa mundong ito. Sobrang sama. Bakit? Kasi ang namumuno po sa bansang ito ay walang iba, kundi si Satanas, ang kaaway. Sabi nga po sa John 12, sabi doon, kailangan na natin ng bagong table. Nakapatong ang Bible sa laptop
Sabi sa John 12 verse 31, "The time for judging in this world has come, for when the ruler of this world will be cast out." Ano ibig sabihin niyan? I-judge si Satan. Pero si Satan, ang hari sa mundong ito. Siya ang spiritually behind the scenes, nagpapatakbo ng kingdom na ito. Kaya sobrang sama. Masasabi nyo, ang dami naman mabubuting tao. Marami naman talagang mababait na tao, yung mapapanood natin kung saan-saan. Pero still, mas marami ang masama at mas alam ng tao ang masama. At again, you are part para ang kaharian ng Diyos ay i-share, ay bahagi sa ibang tao. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo yan. Tanong mo dyan, naibahagi mo na ba si Jesus? Diba? We need to share. Kung kayo baguhan, I am sharing you Jesus. And this is part of the kingdom. Kailangan ibahagi ang kaligtasan. If you would know me, nakakasama nyo na po ako sa mga binyag, birthday, events. Pag nagpapatanggap po ako sa mga tao, dalawa ang aking example. Una po ay yung daan, papuntang Kapitolyo o papunta dito, tas si Jesus lang ang daan. Ito po yung isa. Alam, yung tungkol sa baboy. Alam, narinig na yung mga leaders, yung tungkol sa baboy. Ganito po yung storya tungkol sa baboy. Ang baboy, ano ba ang purpose ng baboy? Bakit ba nabubuhay ang isang baboy? Anong ginagawa ng baboy sa isang maghapon? Gigising, mag-aantay ng pagkain, pakakainin, and then paliliguan, pagkatapos, dudumi. Basta na nadumi doon, tas lilinisan, liliguan, kakain uli. Tapos hapon kakain uli. Tapos, tutulog. After ilang buwan, papatayin na. So, ganun araw-araw ang baboy. Gigising, kakain, dudumi, kakain, dudumi, tutulog, hanggang siya ay patayin na. Yun ang purpose ng baboy. Tingnan mo ang katabi mo. Tumingin kayo sa likod. Tumingin ka, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka baboy. Sabihin mo muli sa katabi mo, hindi ka baboy, may purpose ka. May purpose ka. Hindi ka basta baboy, nagigising, kakain, papasok sa school, magtatrabaho, magse-cellphone, uuwi, tutulog na, hanggang umabot ng tumanda at kunin na ng kung sino man kukuha sa iyo. Hindi pa sure si Lord. Kala nyo si Lord lagi ha, hindi ka sure. Hindi ka baboy, may purpose ka. At ang purpose mo, na higit pa, ay kaharian ng Diyos. Number 1, ano yung purpose mo? You have a kingdom purpose bigger than yourself. Pause. Isipin nyo nga, ba't ba ako nabubuhay sa mundong ito? Isipin nyo, ba't ba ako nakaupo dito? Ba't ba ako nabubuhay? Napatanong din ako dati, ba't ba ako nabubuhay sa mundong ito? Sino po dito ang kagaya ko, nabubuhay lang para maging pogi? Yung mga ganon. Alam mo yung purpose mo lang. Alam mo, pastor, kaya ako nabubuhay dito para tumanggap ng blessings. Maliit. Maliit na purpose. Nabubuhay ako para makatulong sa iba. Pero mukha mo ang nasa tarpaulin at nasa poster. Maliit. Nabubuhay po ako para maka-inspire sa iba, pero para dumami ang views, likes, and share. Napakaliit naman ang purpose mo. Ako, itong kalimitan, nabubuhay po ako, ang purpose ko ay para yumaman, para makatulong, para makabili ng bahay, makapagbili ng sasakyan, makapagpundar. May bad news po ako sa inyo. Wala nang good news. Bad news. Lahat ng kung anong meron dito sa mundong ito ay mawawala. Yang jowa mo, mawawala din yan. Nawala na. May ending po lahat sa mundo. Sabi po sa Matthew 6:19-20, sabi po doon,
Do not store up treasures here on earth, where moths eat and rust destroy them, and where thieves break in and steal. Huwag daw tayong mag-ipon dito masyado sa lupang ito na mawawala lahat, na napapanis ang lahat, na nasisira ang lahat. Sabi sa verse 20, store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Ang purpose natin ay panglangit. Sabihin nyo nga, panlangit. Pastor, pero sa tunay, ang purpose ko, kaya ako'y mag-iipon, magtatrabaho, magpupundar, para sa anak ko, para sa magiging mga apo ko, para sa mga taong nakapalibot sa akin. That is true. Tunay. And that is a good purpose, na ikaw ay makapagtrabaho, makapag-ipon, at kumita ng pera. Pero I always see everything. Lahat ng meron sa mundong ito in this verse. Isa pang verse, Mark 8:36. Ano ba sabi dun sa Mark 8:36? Sabi po dun sa Mark 8:36, yon. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Sa Tagalog, magandang Tagalog, Pinoy version. May Pinoy version ba tayo? Meron yan. Anong mapapala nyo kung makuha nyo ang buong mundo? Anong mapapala nyo kung nakapagpundar kayo ng bahay, nakapag-abroad, nakapag-negosyo, dumami ang likes, sumikat sa trabaho, sumikat sa school? Ano ang mapapala nyo kung ang buong mundo ay makuha nyo? Pero, mawawala naman sa inyo ang buhay nyo. Siyempre, wala. Sabihin nyo nga, siyempre, wala. Ano yung sabihin, pastor, na mawawala ang buhay? Yung buhay na walang hanggan. Ano nga nakuha natin ng mga pangarap natin, pero wala tayong buhay na walang hanggan? Na hindi naman pala tayo pupunta langit. Pupunta tayo dun sa baba. At kaswimingan natin sa impyerno si Beshi. Ano ang mapapala natin kung makuha natin lahat, pero wala naman tayong buhay na ganap at kasaya-siya? Di ba wala? Sometimes people are chasing pavements. Ano po ibig sabihin ng chasing pavements? Sabihin nga natin, chasing pavements. Naghahabol ng kalsada sa Tagalog. Ito po, para may hinahabol ka sa buhay pero alam mo naman na hindi mo makukuha. Or may hinahabol ka sa buhay pero alam mo wala namang patutunguhan. Example. Sino po dito ang gagraduate ngayong April? Amen. Excited tayo na. Excited tayo. Ang saya natin sa graduation peak. Ang saya natin kapag umakyat tayo sa stage at binigyan tayo ng diploma. Ang saya natin kapag bagbaba natin ng stage, may flowers gaya ni Pastora Christine nung graduate. Ang saya. Tapos, pagka-graduate, okay, maghanap akong trabaho. Tatrabaho ako. Woo! Ang dami mong apply, ang tagal mo nagantay. Nakahanap ka ng trabaho, ang saya mo. Nagpa-medical ka, ang saya mo. First day ng trabaho, excited ka, ang saya mo. First week nagtatrabaho, ang saya-saya natin. Wala pang isang buwan, gusto na mag-resign. Di ba? Ang saya ng unang week. Tapos, kakatamad naman ng trabaho ito, mag-ipon ako. I will do vacay. I will go to Bangkok. Saktong lumindol. Yan. Punta po akong Bangkok, magbabakasyon. Nag-ipon ka sa trabaho, excited ka, pagpunta mo ng Bangkok, ang saya mo. Kada post, ganito. Ang saya mo, ang dami nag-view sa iyo, ang dami nainggit sa iyo. Pagka uwi mo, tapos, balik sa trabaho, alam ko na. Mag-aasawa ako. May chinat ka. Masaya ka. Tapos nung tinanong kayo, ano ba talaga kayo? Tropa lang kami. Tropa lang kami. Tapos, magtatrabaho, magjowa, magpo-propose. Saya nag-propose. Lumuhod. Tapos ang daming views, ang profile pic may hawak ang bulaklak, tapos may sing-sing. Tapos ang anong description? Finally, emoji happy, emoji wedding. Ang saya mo nung gabing 'yon. Tapos
Okay, nagtrabaho ganito, kinasal. Ang saya mo nung wedding day nyo. Kita mo may fireworks pa. Tapos na pinanood yung inyong SDE, ang inyong same-day edit. Tapos nag-honeymoon kayo, 7 days. Nag-honeymoon kayo sa Hague. Yan. Netherlands. Pag-uwi nyo, tapos, wala na. Mag-ipon ng pera, magpapatay yung bahay, natapos ang bahay, tapos, mag-aanak tayo, nagkaanak tayo, pinicturean nyo, tapos, babalik ako sa kinasal. After 3 months kinasal kayo, pinopost nyo pa rin ang wedding pics nyo para maging relevant. Tapos hanggang lumaki ang anak, pinagpaaral, tapos hanggang mamatay. We're chasing pavements. That is a good purpose. But that is not big enough. Maliit. Ulitin ko, hindi tayo baboy. Naantayin lang nating mamatay. Gigising, kakain, magtatrabaho, mag-iipon, tutulog. Hindi tayo baboy. Ang purpose natin ay hindi pang lupa lang. Ang purpose natin ay eternal. Ang purpose natin ay panlangit, panghabang buhay. Para doon ang purpose natin. Amen. Ito po, next. If your purpose doesn't, kulang ng if your purpose doesn't make you crazy, you need a bigger purpose. Kung ang dahilan mo ba't nabubuhay ka ay hindi ka naluluko, nakakatulog ka pa rin sa gabi ng ayos, kailangan mo ng mas malaking dahilan kung ba't ka nabubuhay. Kung ang dahilan mo ba't ka nabubuhay, ganito, ganyan lang, at city pretty ka, kailangan mas malaki ang purpose mo. Amen po ba? Doon ako papasok sa number 2. Kung ang number 1, you have a purpose bigger than yourself. Ang pangalawa, you have a kingdom purpose bigger than others. You know, kung kilala niyo po ang aking ninong sa kasal, ating kumpare, si Rev Eric, tatakbo po siyang bukal sa District 4. Siya po ay reverend natin sa JA1 Rosario. Nakausap niya po kami at sinabi niya, alam mo pare, ang daming kung kakilala, mayayaman tao, ang daming negosyo, walang magawa sa pera. Anong ginagawa sa pera? Pinamimigay na lang. Natulong sa mahihirap, sa all. Pinamimigay ang pera, natulong sa mahihirap, nagpapuka sa mga charity, pagpunta sa mga charity, magpapapicture, tutulong sa mga nasalanta, ganito, ganyan. Pero pagkatapos daw, kausap niya, sabi nung mga yon kay Rev Eric, alam mo pare, parang kulang yung purpose na ito. Parang hindi sapat. Oo, nakatulong, pero parang, yun na yun. Alam mo bakit? Hindi natin masyadong magigets Pero, alam niyo kung bakit? Kasi, wala naman, yung pera, daling pag sobrang nadadating kayo doon, amen? Parang, ang pera wala na sa iyo, nadating, lalabas. Wala na. Pagpalagay, ako yung mayaman tao, binigyan ng pera, kunwari, binigyan ko ng pera si Jello. Let's say may binigyan ng pera, scholarship. Masaya nung pagkaaral na yon, nung binigyan ng cheque, in cash, masaya. Makatulong sa pag-aaral. Pero hanggang saan lang yung binigay na cheque yon? Hanggang maubos. Then wala na. Hindi naman panghabang buhay tinutulungan. Pag nakagraduate, wala na. Tapos na yung purpose. Maghanap na uli ng iba. Halimbawa, RJ, mabilis lang. Lloyd, pumarito ka. Yan. Halimbawa, ang purpose ko ay makatulong sa iba, others. Okay, bibigyan kita ng purpose. Bam. Bibigyan kita ng inspiration, pera. Okay. Ikaw, bibigyan ko ng purpose. Tutulungan kita makapagtapos sa pag-aaral. Ikaw ay para makapagpundar. Okay, tapos na. Okay, nag-aaral na siya. Kung ano man ginagawa niya sa buhay niya. Parang, okay, natulungan ko. Tapos nakagraduate. Yay! Nakagraduate. Tapos, ito naman, nakapag-ano na negosyo. Yun, nakapag-negosyo. Yay! Tapos, nakatulong sa iba. Okay, kunwari, marami naging empleyado. Yay!
Saya. Itong masama, nag-rapture. Dumating si Lord. Sa July 2025, ay joke lang. Ibang series po yon. Nawala lahat. Or let's say, hindi naman mangyayari na lugi. Tapos, putol ang purpose. Nakatulong at that moment. Pero unless, ang tulong ko ay hindi lang pang dito, kundi pang papunta doon, yun ang tunay na purpose. Eternal. Palakpakan naman natin na Lord sa buhay na dalawang ito. Eternal. Sabihin natin, eternal. Ang purpose ay sabi, dapat mas malaki sa atin. Hindi lang nakaka-inspire. Ano ba yung naging purpose ni Jesus dito? Next verse, Luke 19 verse 10. Sabi ni Jesus, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Pumunta si Jesus dito para hanapin ang nawawala at iligtas ang mga nawawala. Ano po ibig sabihin ng nawawala? Yung walang relasyon sa Kanya, walang direksyon ng buhay, walang patutunguhan sa mundong ito. Yun ang purpose ni Jesus. At ang purpose na yun, binigay din sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, binigay din sa iyo. Na hindi lang tungkol para mabigyan ng ibang tao makatulong sa iba, pero yung purpose na yon yung taong yon ay maligtas, magkaroon din ng relasyon kay Jesus. Kaya nga ang vision natin ay win souls, make disciples. Hindi lang purpose mo ay magtrabaho, mag-ipon, makagraduate, makabili ng ganito. Napakaliit na purpose nun. Ang purpose mo habang ginagawa yon, nagagamit ka para maraming tao ang makakilala sa Panginoon. We need to win. Dalhin sila sa life group. Puntahan sila sa bahay, barangay, school, classroom, canteen, coffee shop, McDo, Jollibee, SM, Robinsons. Puntahan ang mga taong yon para makakilala sa ating Panginoon. Ang isa pang purpose is to make disciples. Hindi lang basta sila puntahan na sana, nawa, ang mga taong yon ay magkaroon din ng relasyon kay Jesus na lumalim din dito, na maging taos sa puso din ang relasyon kay Jesus, na maging iba sa mundo. Kasi ang mundong ito sobrang sama. Alam ko, mga katrabaho nyo, ibang imikan, ibang ugali, walang patutsyada, sobrang sama. Pero iba ka, mabuti kang tao kasi may Jesus ka sa puso. Ang mga kaklase mo, nag-uubos ng pera, hindi maayos ang relasyon sa mga kapwa nila, sa mga magulang. Nananaksak pag hindi pinahiram ng makeup, pero iba ka. Your purpose is to be a good person through Jesus Christ kasi malalim ka dito. Kasi ikaw ay disipulo. And that is everyone's purpose. Kaysa kumalat ang masamang tao, kumalat ang tunay na disipulo. Amen. Ang purpose mo, hindi ka lang tuwing pampainit ng upuan ng monoblock tuwing Sunday. Ang purpose mo ay para maubusan tayo lagi ng upuan dito kada Sunday kasi may dadalhin ka lagi. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang pampainit ng upuan. Hindi ka pampainit ng upuan. Ang purpose mo ay hindi pumasok dito, magpuri sa Panginoon, mamaya iiyak ka, then aalis ka na uli. Pagbalik mo uli doon, magiinom na lang uli sa nasugbo. Hindi! Ang purpose mo ay pagpasok mo dito, may kasama ka, na yung kasama mo, iiyak din. Kasi naranasan din nila si Lord. Naranasan din nila si Jesus, gaya ng nararanasan mo. And pag umalis ka, kakalat yon. Nadaig pa ang anumang virus. Kakalat ang kingdom niya. Nagamit ka niya. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Keyboardist, please. I am telling you, ang purpose natin ay para sa kaharian. Can you tell 5 persons, sabihin mo sa 5 tao, may malaki kang purpose. 5 tao. If you want to stop chasing pavements, feeling mo wala kang direction, you need a greater purpose. If you are trapped,
If God is calling you, if may conviction ka sa naging word na ito, na nabubuhay ka lamang hindi para ganito, ganyan, na nabubuhay ka lang para may direction, may gagawin, may mangyaring maganda ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, answer my challenge. Pastor, I want to have a bigger purpose. Pagbilang ko na 3, itataas mo lang ang kamay mo. Pastor, I want to have a bigger purpose. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung ano mangyayari. I want to have a purpose. Gusto ko may dahilan. 1, 2, 3. Taas ang kamay. Wow, palakpakan naman natin ang mga matatapang na ginagamit ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat ngayong oras na ito. We will pray, pero bago po tayo manalangin, hold band please, hold band. I want to show you this last big word. Pa-next po. Sabi doon, I am part of something big. Ito po ay pang-ilan nating culture, pang-8. I am part of something big. Kung matagal ka na natin dito, lagi natin itong dinedeclare. I am part of something big. Swerte ka. Pagparte ka ng malaking plano ng Diyos na ibaba ang kaharian niya patungo dito sa lupa. But if your life, you're happy with that, masaya ka na ganito, ganyan, I know, wala naman talagang masaya sa buhay niya. Masaya na ako na ganito nangyayari sa akin. Hindi ako naniniwala. Alam nyo, ang tunay na joy, fulfillment, satisfaction can be only found in Jesus and through serving Him. Mahirap. Sakit sa ulo, di ka? Anthony, masakit sa ulo, di ka? Pero fulfilling, satisfying, to make everyone a disciple. Yumuko tayo at pumikit. And let me just pray for a little bit. Lord Jesus, thank you God sa buhay ng mga taong nandito. I hope mabuksan ang puso nila for this bigger, greater purpose ng pagkakatawag mo sa kanila. Pwede bang hawakan mong puso mo at sabihin mong panalangin ito, sabihin mo, aking Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Patawarin mo ako kasi ako'y makasalanan. Ako'y naniniwala na ikaw ay aking Diyos, nagkatawang tao, namatay inilibing at muling nabuhay kasi mahal mo ako. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tulungan mo ako na mabuhay ng may dahilan at makilala ka. Maranasan ka. Salamat po. Ako na lang mananalangin habang hawak niyong puso niyo. Lord, continue to bless everyone here that wants to have a bigger purpose. That wants to have a so part of that something big. Tulungan mo kami. Open opportunities to share, to bring people to you through this church. Open opportunities para mas makita at maranasan namin. I-bless niyo po kami. Bless today. Bless every day in our lives. We honor you and we love you. In Jesus' name.